Atensyon mga ginang at gino, narito kami dalang video ng araw. Ngayon, ibinabahagi namin ang posibleng starting 11 ng Barca ni Hansi Flick para sa laban kontra Athletic Club ng Bilbao bukas. Kita-kits sa channel namin live kasama ang top na komentary online at abangan. Dahil may mga sorpresa at magkakaroon ng rotation sa koponan ng Aleman na coach, ikukwento namin agad dito sa Barca. Huwag umalis, i-like at mag-subscribe ka. Hintayin kita sa dulo ng video. Kaya sisimulan na natin buuin ang posibleng koponan ng Barca para talunin ang Athletic Club de Bilbao. Makakaharap ng Barcelona ang isang koponan galing sa pagkakatanggal sa Copa del Rey at may hindi magandang takbo. Natalo rin sila ng 1-0 laban sa Real Sociedad, nagtabla ng 1-0 kontra Rayo at nanalo ng 2-0 laban sa Elche. Tinalo nila ang Oviedo 1-2 at natalo rin sila sa Copa del Rey 0-1. Ang Athletic Club de Bilbao na sa simula ay walang suspendido at may tandaan, injury si Nico Williams at ilang homegrown players. Mag-ingat kasi ang Atleti, tignan natin kung sino ang first 11 nila. Sabi dito, posible raw maglaro si Unai. Simon, Vivian, Paredes, Laporte, Yuri, Jaureguizar, Ruiz de Galarreta, Sancet, Guruceta, Saunahan, Iñaki, Williams at Alex Berenguer. Tingnan natin kung ito na ang Athletic Club na yun naman sa Barca, sa goal ay si Joan Garcia. Ang Catalan na goalkeeper na kailangang manatiling napakahalaga sa depensa ng Barca. Sa ilalim ng post, mahalaga at nagbibigay seguridad ang Catalan na goalkeeper ng FC Barcelona. At mag-ingat dahil sa right back ay wala si Jules Koundé. At sa kaliwa naman ay wala si Balde. Parehong mawawala ng hindi bababa sa isang buwan ng kompetisyon at magiging malaking kawalan sila para sa napakahalagang laban na ito ng Barcelona. Kaya naman, may mga usap-usapan na sa kanang bahagi ay maaring maglaro si Eric Garcia na pinag-uusapan ngayon na si Eric ay magsisimulang maglaro sa kanang bahagi. Ayon sa usap-usapan, si Joao Cancelo ang maglalaro sa kaliwa. Bilang mga sentral, si Gerard Martin na sasamahan ni Pau Cubarsí, ilalagay din natin dito si Pau Cubarsí. At ganito ang magiging itsura ng depensa ng Barca. Joan Garcia sa ilalim ng post, Eric Garcia, Cancelo, Gerard Martin at Pau Cubarsí. Magaganda ang profiles nila, gusto ko talaga. At ayun, ang alternatibo ay ilagay halimbawa sa kanang bahagi si Joao Cancelo. Sa kaliwa naman, ilalagay natin si Gerard Martin. At bilang sentral, si Araujo. Maaaring alternatibo ito. Ililipat si Eric Garcia sa gitna ng midfield. Pero sige, sa tingin ko, ito ang pinakamakatuwirang paraan ng paglalaro sa gitna ng midfield. Mayroon tayong ilang mga duda, bakit na ba? Dahil si Pedri ay medyo kapos pa. Totoo na mula ngayon hanggang sa pahinga, sinabi ni Hansi Flick na may ilang mga laro at kailangan niyang magpahinga. Pero kasi maglalaro tayo sa susunod na Martes sa Inglaterra laban sa Newcastle sa Champions. Anong gagawin natin? Ilalagay ba natin si Pedri o hindi natin ilalagay si Pedri? Sa tingin ko, magsisimula siya maglaro bilang starter. Pero sa minuto 60-65, papalitan na siya. Kaya ilalagay ko si Pedri Gonzalez bilang starter ng Barca para sa napaka-importanteng laban na ito. At dito ang isa pang tanong ay, ilalagay ba natin si Marc Bernal, si Casado o si Dani Olmo? Tingnan mo, sa tingin ko magpapahinga si Fermin sa laban na ito, ilalagay ko si Dani Olmo sa attacking midfielder. Sa tingin ko magsisimula si Fermin sa bench at hindi si Marc Bernal ang maglalaro sa kanan, magpapahina siya at iba ang papalit. Si Casado ang naiisip ko itong gitna ng field. Si Pedri, Casado, Dani Olmo at sa unahan, sa kanan si Lamine Yamal na kailangan maglaro. Pare, sobrang kahanga-hanga, mahalaga sa kaliwa, si Rafinha at sa striker, sa tingin ko makikita natin ulit si Ferran Torres. Sa totoo lang, gusto ko lang sabihin na sa pagkakataong ito, sinabi ni Flick sa press conference na hindi isasama si Gabi pero bibiyahe siya para sa laban bukas pati na rin sa laban sa Champions sa Inglaterra sa Newcastle. Malapit na makabalik si Gabi sa football kaya sobrang saya niya. Gusto ko ring sabihin na isasama si Robert Lewandowski sa lineup at malamang maglalaro siya na nakamaskara, inaasahan si Lewandowski. Para sa akin, sa ikalawang half siya papasok. Posibleng lineup ng Barca ito, bagamat may option kay Rashford o gawing starter si Lewandowski, pero tingin ko ito ang magiging pangunahing koponan bukas. Joan Garcia sa goal, Eric sa depensa, Cubarsí, Gerard Martin at si Joao Cancelo, Pedri, Casado, Dani Olmo, Rafinha, Lamine Yamal at Ferran Torres.
At ngayon, huwag ka munang umalis dahil hindi pa tapos ang video. Panuurin mo kung anong sasabihin ni Ira. Napaka-importante na. Adri, pero ang nakakagulat para sa akin ay wala pang mahigit 100 katao ang nag-iwan ng kanilang prediksyon. Sa Big Up, tandaan mo, ang website ng bigup.com ay nagsasagawa ng raffle ngayong buwan ng mahigit $25,000. Napakadali at napakasimple. Sumali! Bukod pa rito, sa huling laban, namigay kami ng pangalawang FC Barcelona jersey na season. Kailangan mo lang pumasok sa website na ito, ilalagay ko ang link sa description ng video, pumunta ka lang sa link na yon, pindutin mo yon at pumili ka. Dalawang prediksyon, 6 ang lalabas, pili ka lang ng gusto mo. Halimbawa, nilagay ko na si Rafinha ay magkakaroon ng hindi bababa sa 2 tira sa goal at mahigit 10 corner sa laro. Pwede mong ilagay ang gusto mo, pero ito ang prediksyon ko. Sumali ka na dahil magsisimula ka na. Tingnan mo lahat ng sumasali ngayon at gusto ko ring sumali ka. Tulad ng suporta mo sa amin sa K-Directo. Barsa na rin ito ngayon at malaking tulong din sa amin dahil sponsor din namin ang Big Up. Kaya hintayin kita sa page na yon, sana lahat ay magpakita. Tandaan mo na para sa pregame, live naming babanggitin lahat ng nag-iwan ng kanilang prediksyon. Tuloy tayo sa video. Salamat kasama. Maganda ang paliwanag mo sa app at website na Big Up na dapat puntahan at mag-iwan ng prediksyon para manalo ng premyo. Bukod dyan, pwede ka ring manalo ng opisyal na Barca jersey ang Barca na kasama ko. Sa tingin mo, kaya ba nilang manalo sa laban sa San Mames? Sana nga at makinig kayo dahil marami makakapanood nito sa Sabado na yung Biyernes. Ngayong Biyernes, habang nilalabas namin ang video, maglalaro ang Real Madrid kontra Celta de Vigo. Mag-ingat at makinig, ang Celta de Vigo ay papasok na may 5 sunod-sunod na panalo. Embalaidos. Ang Real Madrid na walang Mbappe, maraming wala, maraming absent galing sa 2 pagkatalo. Ang Real Madrid magtatabla, matatalo o mananalo kaya sila? Ilagay sa comments pamilya, tingnan natin. Kung pumalpap ang Real Madrid at manalo ang Barca, 7 puntos na ang lamang. Nakakabigla. Interesante ang linggong ito. Tingnan natin ang mangyayari. Sana ang Barca ay manatili sa tuktok pagkatapos ng linggo at sigurado akong ganun pa rin. Pero ang ibig kong sabihin, sana mas malaki pa ang lamang ng puntos nila laban sa Real Madrid. Pagkatapos, saka natin pag-iisipan ang Champions, isang matinding laban sa Newcastle sa Martes. Mga ginang at gino, maligayang pagtatapos ng linggo, inaasahan namin kayong lahat bukas ng Sabado para sa komentary ng laban ng Athletic Club de Bilbao kontra Football Club Barcelona. Sandali! Pinaalala ko na pwede mo na kaming i-follow sa aming opisyal na Instagram account at Barsahoy. I-follow mo kami dahil doon namin halos araw-araw ina-upload ang lahat ng bagay tungkol sa mga balita ng Barca at inirerekomenda ko rin na i-follow mo kami. Sa description box ng video, nandoon ang channel ng WhatsApp. Sumali ka para wala kang mamiss. Ang mga kwento namin sa Barsahoy, araw-araw, Barca kahapon, Barca ngayon, Barca magpakailanman. Salamat, 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 salamat.